araw sa inyong lahat mga kalidso, and welcome back sa ating channel, no? So ngayon bubuting-ting tayo, magkakalikot tayo. Binaklas ko na yan siya. So ang gagawin natin ngayon, magkakabit tayo ng switch para sa headlight and park light natin. So magkakaroon ka ng access para mapatay mo yung pinaka switch ng headlight. Same din doon sa mismong park light, since nga naka na tayo, di ba? Naka dual contact na park light and signal light. So lalagyan natin siya ng switch. So benefits lang din kasi is mas matipid siya sa battery. Para sa akin So sa mga kailangan natin gamitin para dito sa conversion natin na paglagay ng headlight and park light kill switch. So kailangan ko diyan ng yung cable ties. So kasi ililinya natin yung wire dun sa mismong mga existing na harness para hindi siya gulo-gulo. So wire stripper, so dual na yan siya purpose, no? Nakakapag-strip siya ng wire, then nakaka-cut din siya. So shrinkable tube, so yan para mas malesen natin yung messy na wiring connection or pagtatap. Then wire 18 gauge lang, so kailangan din natin long nose or pliers. Yan. And electrical tape, so wag na kayo magtipid sa electrical tape, no? So RMAC na lang bilhin yung electrical tape para talagang secure yung paglalagyan natin. Ito yung switch natin, so pinaliwanag ko na yun siya. So papaliwanag ko yan siya sa inyo kung ano yung purpose niyan, saka kung paano siya may kakabit. Ito yung mga socket na need, so dalawa yung ginawa ko. Binili kong socket kasi nga headlight and park light yung lalagyan natin ng kill switch. And another socket, so yung link niyan lagay ko na lang sa description para if in case na kayo yung magagawa, makabili kayo. So dito naman tayo sa pagkuha nung ganito, yung sukat ng switch, kasi nga pag mano-manong tabas gagawin natin dun, hindi natin siya makukuha ng sakto. So para makuha natin siya, kailangan natin ng papel, yan, ganito. Yan. So ito na lang kinuha ko, yan. So pakita ko sa inyo kung paano. Una, kuhain mo muna yung mismong haba na ito. So dito sa taas is 23. Dito sa baba kahit 15. Sobra natin kahit 16. So ball pen, guhit mo na siya ng 23, 21, 22, 23. Yan. Tapos 16. And 15, 16. So yan yung bubutasan natin ngayon. So gamit kang cutter, so testing natin. Swak na swak. So ngayon iti-trace mo na lang to. Trace mo na lang yung gilid niyan. Gunting. Ayan na yun. Ganyan siya. Pag kinabit natin, yan, saktong sakto lang. So paliwanag ko muna yung switch nito kasi hindi siya talaga plug and play, no? So kailangan sundin mo yung kung ano yung i-direct ko dito para maging accurate siya, kasi nag-trial and error din ako dito, no? Pero ang gagawin natin, safe naman din siya. So itong switch na to, try switch siya. So off, yan yung off dulo, and park light on, headlight and park light on, park light on, headlight switch off,
all naka-off. Okay? So, baklasin ko muna to. So, ayan. Baklas ko na siya. So, ito kasi dalawa binili ko eh. Ayan. Para mapakita ko sa inyo yung pinakaloob niya. Kasi may safe guidelines din dito para hindi mag-short or hindi ka masunugan ng wire. Hindi siya talaga plug and play, no, mga kalitso. So, yun nakikita nyo na yan. So, once nakanap natin yan, ganyan, di ba? Mga ganyan siya. So, itong, pag binaliktad mo, for example, ganyan. Pag ginanya mo siya, itong socket na to is para sa, yung sa baba, So, ito, nakaganyan yan siya. Nakaganyan. So, once na kinabit nga natin, nakaganyan, di ba? So, pag binaliktad mo ganyan, itong socket na nasa baba is para sa headlight. Itong socket sa taas is para sa park light. So, yung sinasabi kong safety guidelines dito is yung naka-L na yan. Yan, yung naka-L na yan. Huwag ka magkakabit ng wire or huwag ka magtatap kasi kailangan mo itap to eh. Itatap mo siya, may specific na socket. Itatap mo dito yung wire na para dun sa, or huwag ka magtatap ng wire na source. So magtatap ka ng wire dito sa dalawang to, pero mamaya sundin nyo yung guidelines na sasabihin ko para maging accurate yung pag on and off ng park light and headlight nyo. Kasi nag trial and error ako. Ang ginawa ko, namili ako dito sa dalawang to. Nangyari, palpak. So mamaya sabihin ko kung ano yung specific na procedure siya kayong tama. So yun nga, balik tayo dito. Itong L na to, wag mo siyang lalagyan ng wire papunta dun sa source na wire. So ano ba yung sinasabi ng source na wire? Yung for example, dalawa kasi yung socket ng ano eh. So sa headlight, may socket doon. Yung female socket is papunta siya sa so itong L shape na tanso na yan, huwag mo siyang kakabitan ng source or huwag kang magtatap ng wire dyan papunta sa source ng headlight. Alam ko medyo maguguluhan ka eh, pero sundan mo lang tong video na to para magets mo kung ano yung mga sinasabi ko. Okay, so yun nga, dito naman sa baba, sumunod na socket, baliktad naman. So yung una, ito yung sa park light, ito yung L shape na tanso. So dito sa babang socket, ito naman sa kabila naman siya, ayun naman yung L shape. So vice versa siya. So magbigay na lang ako ng figures, ABC na lang. So ABC. So yung C, ganito pag maguluhan. So ganyan. Ganyan yung pagkakabit natin eh. Kapag ikakabit natin siya, ganyan yung mismong itsura. Pag binaliktad mong ganyan, dito sa socket sa taas, para to sa park light. Sa baba is para sa headlight. Sa taas, A, B, C. Yung C, yung wag mong kakabitan ng wire papunta sa source na wire. Sa baba, for headlight, nandito yung L shape. So, ito yung wag mong kakabitan ng source na wire. Mamaya makigets mo yan, papakita ko sa iyo kung paano. So nga pala, yung ganitong switch, nabibili rin naman to sa mga motor shop. So, kailangan yung bibilin mo ganito na lang din, no? Kasi may isa akong nabili. Ayan, ganyan siya. Magkaiba sila ng, though same sila ng itsura. So, ito kasi is parang, I don't know pero iba yung, ano niya iba yung, nung kinabit ko na siya, iba eh. So, I advise na lang din na ganito yung bilin mong itsura. Yung may ganyan sa taas. So may nakita rin naman ako sa Shopee na alam kong kasing kamukha nito, same sila. So yun nga lang, di siya free shipping kasi mapapagastos ka sa shipping fee. So gawin mo na lang, meron dyan sa mga motor shop, i-check mo na lang kung ganito lang din yung itsura niya. So punta tayo dito sa wire para sa doon sa pagkakabitan natin ng switch. Ayan. So ito, socket to, nabibili rin to, sold separately rin siya. So lagay ko na lang din yung link sa description. So nilagyan ko na lang din siya ng mga ganyan para mas maintindihan nyo siya, no? So yun nga, yung ganito,
baka mali rin yung pagkakabit nyo kasi may specific na angle din siya pag ikakabit. So yung socket, di ba, pag kinabit natin siya nakaganyan. So itong nasa baba is para sa headlight. So kailangan yung angle ng yan, pansin nyo, kailangan ganyan na ganyan yung magiging pagkakabit mo sa kanya. Kasi for example, as I've said nga earlier, dito nga yung L shape sa dulo, no? So yun nga yung tipong wag ka magkakabit ng source wire doon. So pag baliktad yan, so for example baliktad natin kinabit, no? Ang mangyayari, magkakapalit yung source of wire. So ito nga kasi yung source of wire natin, yung blue. So nilagyan ko rin siya ng marker dyan. Nilagyan ko ng electrical tape na black. Yan. So yun yung pinaka source of ano natin. Yun yung itatap natin para sa source of wire. So pag kinabit mo siya, kailangan same na same sila na ganyan. Yan, pag ganyan din siya. So pag kinabit mong ganyan, kailangan ganyan siya. So yung blue wire, diyan mo ilalagay or itatap yung wire na papunta sa mismong source. Okay? So yung sinabi kong figures kanina, so same lang din sa park light, ha. So ito yung park light, yan, park light, masakit. Same lang din. So yung park light nga nandito, A, B, C, C yung L shape nya. So C. So yan, nilagyan ko ng electrical tape na yellow para hindi maguluhan. Tapos yung B, yun yung gagamitin natin, itatap naman natin yan sa mismong device, yung wire papuntang mismong device. Okay, gets ba yan? Okay, kung may mga tanong, question lang, pag may mga question kayo, comment down below na lang or PM nyo lang ako. So ito, disregard mo na to. Yan, nilagyan ko na lang din siya ng electrical tape. So pwede mo siyang putulin, it's up to you. So yun, okay na tayo sa park light. Ulitin ko na lang din. Itong, yun nga, A, B, C. Yung C, yun yung L shape. So dun yan sa mismong source. Pasensya na kung paulit-ulit ako, guys, Kasi ang gusto ko is ma-perfect nyo siya, hindi kayo magkaroon ng problem. No? So safe procedure kasi ang ginagawa natin dito. So para mangyari yun, sundan mo tong video na to. Specifically, okay? So A, B, C. Disregard mo yung A. Kuha mo yung B. Itatap mo sa mismong device na wire. Yung C, papuntang source of wire. I-split kasi natin yung So para magkaroon ko ng idea, yung mismong socket kasi ng headlight is continuous siya. Continuous yung current flow. So ang gagawin natin, itong device na to, itong switch na to, ito yung magpapahinto sa kanya. So once na naka-off siya, nakababad lang dito yung current flow. So hindi siya matatransfer. Okay? Siya matatransfer dun sa mismong device, which is yung wire papuntang headlight. So i-split natin yung dalawang connection. So ito yung way para mangyari yun, no? So ABC, B and C gagamitin natin. C for L shape, yun yung mismong sa source wire. B para sa mismong head para sa mismong device. So yun yung spark light. Sa headlight, baliktad naman. Andito naman yung C sa dulo. So, A, B, C, D, E, F naman to. Yan. Yun yung figures na gagamitin natin. D, E, F. So, sa headlight, yung D, ito yun, yung sa dulo, yun yung gagamitin mo papuntang source. O yung E, yun naman yung gagamitin mo papuntang device. E, disregard mo pala yung E. Yung F, yung gagamitin mo papuntang device. Okay? So, yan C. D. Yan yung L shape. Papuntang source wire. Yung F. Papuntang device na wire. So, naglagay na rin ako ng wire. Ginamit ko dito is 16 gauge. So, it's up to you naman kung 18 gauge. So, yung variation kasi natin sa mga wire, the more na mas mataas yung numbers, mas manipis yun.
So 18 gauge, 16 gauge pwede. So ito, red and black na lang ginamit ko. Red is para sa headlight. Yan. Yung black para sa park light. So para di ka rin maguluhan, lagyan mo lang din ng electrical tape. Palatandaan na yan yung wire papunta sa wire papuntang source. Oh, sorry, papuntang device yan. Papuntang device. So, sa dulo, ganito na yan siya. So, yung dulong part, ayan. So, lahat ng papuntang device, ayan. Ito yung sa headlight, ito yung sa park light. So, kinabitan ko siya ng ganito, no? So, ito lang din yung masasabi kong disturbance para sa iba, lalo na sa mga newbie. Pinutol ko yung stock. Pinutol ko siya. No? Pinutol ko yan. So, pakita ko na lang din sa next video yung paggawa nun. So, hindi ko na pinakita kung paano nakabit to. So, i-crimp mo lang naman yan. Ano mo lang siya. Try ko baklasin muna. So, ganito siya nung binaklas. So, yung wire, i-attach mo lang siya dito. So, dalawa kasi yung pinaka naghihigpit dyan. Itong nasa baba, ang dumi ng ito nasa baba, saka yung nasa taas. So, i-attach mo lang siya ganyan. Okay? So, ito yung male. Ito yung female. So, para ma-distinguish mo siya, bigyan kita ng konting analogy. So, yung pumapasok, yung male. So, ito yung pumapasok. So, yung pinapasukan, yan yung female. No? So, yung dirty minds yung gumagana na naman, mga kalidso, ha. So, ulitin ko, yung female socket is yung pinapasukan. So, yung male socket, ito, siya yung pumapasok. Okay? So, itong mga pin niyan, mga terminals niyan. So, ito yung sa female. And then, ito yung sa male. Oh, sorry. Ito yung male. Female. Ito yung male. Okay. So, yung male, ilipat natin siya dito. So, papalitan natin siya nun. Sa female naman, ilipat natin yan. Palitan din natin siya. Okay. So, unahin muna natin yung headlight. So, ang idea kasi dyan is ito saka ito nakakonect yan. So, ito yung wire na para sa low ng headlight natin. So, once na nag-connect yan silang dyan, so, once na nag-connect yan dalawang yan, continuous yung flow ng current, no? So, wala siyang dire-diretso lang yung kuryente sa kanya. So, ang mangyayari, lalagyan natin siya ng kill switch. So, paano natin siya lalagyan? So, yun nga, paghihiwalay natin tong dalawa. So, as I've said nga earlier, yung purpose ng switch is para ma-kill natin yung ilaw. So, yung isa, itatap natin sa source, which is ito. So, ang sabi ko nga kanina, pag magtatap ka ng wire sa source na line, is dapat hindi yung letter L. So, ito yun. Itong wire na to. So, ito yung, kasi yung may letter L nga na tanso is itong may mark na ganito, electrical tape. So, ito yung female. Ito yung male. So, sa female, ito ang ikakabit natin. So, itong dalawang to, pasok mo na yan siya dito. So, kailangan lang din is yung, for example, ito. Kailangan sa ano yan, sa low. So, once na pinasok mo siya, yung syempre ipapasok mo dito is para rin sa low, no? So, sad to say guys, yung socket na na-order ko, hindi kagaya ng socket ng sa stock natin. So, alternative na lang talaga is pinutol ko yung existing na terminal nya, which is ganito.
So hindi siya compatible na isasaksak dun sa binili nating socket, no? So kasi yung sa stock is meron siyang plastic na lock sa loob. Yun yung nagsisilbing lock na itong terminal na to. While yung sa aftermarket na nabili natin is yan, meron siyang lock sa mismong terminal. Ayan, meron siyang mismong lock sa sarili niyang terminal, no. So doon siya magla-lock in place sa mismong socket na ganito, no. So yun lang talaga nang nakita kong option. Kala ko plug and play na lang talaga itong socket na to. So ayan, correction guys, ha. So ito, it's up to you pa rin naman kung gagamitin mo pa rin siya, no. So guys, di ko na mapakita kung paano ko yan. So madali lang naman yan siya. So iipit mo lang yung yung dalawa. Yan, ipit mo lang sa wire. So yan. So dalawa yung ipit niya, isa sa taas, ito yung sa taas, ito yung sa baba. Yung taas is sa wire, yung sa baba is sa mismong insulator. Okay? So di ba nga ito pag ginabit natin, pag ganyan. So yung wire nasa baba is para sa headlight. Sakit na yan. So tinag ko siya as red wire. Yung nasa taas is for park light naman. So, lagyan ko siya ng black wire. So sa dulo, pag sasamahin mo ngayon yung may electrical tape ng red wire and black wire, yun yung papuntang device, which is yung headlight. So same lang din doon sa isa. So sa dulo, ganito yung kalalabasan yan. Dulo, magkasama na yung black and red wire na papuntang device. So kakapitan mo siya ng ayan, yun yung pinapasukan, female socket. While yung papuntang source wire, kakapitan mo siya ng male socket. So punta tayo dun sa mismong kabitan na. So ganito yung naging itsura ng wire. So ito yung hiniwalay ko yung green and white wire. So yung green dito yan. So, tanggalin ko rin to para ma-visualize nyo. Ayan. So unahin ko muna itong, ito yung sinasabi kong papuntang device na wire. So nakaganyan kasi yan siya, nakakapit, no? So ito papuntang device wire yan. Ito yun, device wire. So ito yung sinasabi kong source wire. So dito sa source wire na to, wag mong itatap dito yung L-shape na tanso. Okay? So dito ka magtatap ng L-shape na tanso ng mga wires. Okay? So baka naguluhan ka kayo, ang wire na to is para yan dyan sa headlight. So hiniwalay ko yung green and white wire. So yung magkaiba kasi so yung low na wire, pag sa mismong source, mismong device na, ang kulay nun is white. Yan, white. Tapos sa dito sa papuntang source na, ang kulay niya na is green. Okay? Dito naman sa kabila, sa mismong device, ang kulay ng park light is black. Well, dito sa papuntang source, ang kulay niya is white. Balik ko to. Okay. Dito na tayo. So itong source wire, sa mismong source wire. So kakabitan mo siya ngayon ng female socket. Ayan. So make sure mo lang din na yung wires ng color na itong yun nga sabi ko kanina, yung white wire is para yan sa park light. So yung ikakabit mo na wire dun sa switch, kailangan yung socket nun is tugma rin dito, na kailangan is sa park light din siya. Same lang din dito sa green wire. So same lang din dito, no? Same lang din dito yan. So itong kakabitan mo naman sa kanya is female socket naman. Dito kakabit mo sa kanya is male socket. So yung sabi ko nga kanina, itong may electrical tape, ito yung may L shape. So hindi mo to ikakabit sa source wire.
So dito mo siya ikakabit ngayon sa device. Ayan. So female yung para sa L shape, yung may electrical tape. Dito mo siya ikakabit. So yung headlight nga natin is kulay pula, while yung park light is black. Try natin ha. So ganyan dapat ang arrangement. Yan. So headlight pula, wire nya sa device is puti. Sa wire ng switch, black. Park light yan. So black din dito. So same lang din dito sa, ito yung papuntang source wire. Dito yon. So yung white is para sa park light. So black naman dito sa kabila, sa papuntang switch ng wire ng switch. Sa source na wire na sakit, kulay green is low. Yun yung headlight. So red wire naman siya. Okay, gets yun ha. So pagkabit niya, yan, ganyan, gaganyan. Bubutasan mo siya ng ganyan. So pinakita ko naman kanina kung paano mo siya mabubutasan ng maayos. Kinabit natin siya. Ganyan yung itsura. Ganyan. So, hindi naman yan siya yung tipong affix yan. Affix yan siya. So wala ring tendency, I guess, na pasukin siya ng tubig unless gamitan mo siya ng spray gun talaga at tutukan mo, no? So nakafix yan siya kasi may lock naman yan eh, may lock yan. Okay, so yung wires nga ililinya mo siya dyan ganyan. So dun sa ilalim pasok dito, pasok dito. Yan, ganyan dapat siya. So ito yung wire ng switch. Ito yung papunta sa switch. So yung headlight nga, red wire, no? Red wire, headlight. Yan, nakatag naman siya headlight. So, sa baba siya. Yung park light is sa taas na sakit. Kailangan di magbabaliktad yan ha. Ano yung angle na sinabi ko kanina, ganun dapat. Tapos dito nga yung may electrical tape na black and red wire. Yan yung papuntang device. Well, ito is papunta sa source wire. So dito yan siya. Headlight, red, white sa device. Ito. So nilagyan ko siya ng socket. Kasi for example, gusto mo magtanggal ng headlight. Pag tinap lang natin yan siya, so ang mangyayari, babaklasin mo na naman yung pagkakatap nun. So kaya nilagyan ko siya ng socket para tatanggalin mo siya, pwede mo may balik ulit. Okay, okay, testing tayo. Okay, so gumana yung pagkakalikot natin. Yan, oh. So naka-on lang ngayon dyan is yung park light. So I hope may natutunan kayo sa video natin ngayon mga kalidso. So halimbawa may mga questions, comment down below. May suggestions din kayo, comment down below. So ayan muna yung tutorial natin ngayon. Ride safe sa inyo lahat. Peace out.